Kilala mo ba siya? Robert Jaworski, kilala sa kanyang mga palayaw na Sonny, Big J, at Joe, isang Pilipinong profesional na retiradong basketball player, head coach at politiko na nagsilbi bilang senador ng Pilipinas mula 1998 hanggang 2004. Naglaro ng 23 season sa PBA. Siya ay malawak na itinuturing bilang isa sa pinakamahusay at pinakasikat na manlalaro ng PBA sa lahat ng panahon. Siya ay pinangalanang bahagi ng PBA 40 Greatest Players at na-induct sa PBA Hall of Fame noong 2005. Ipinanganak noong March 8, 1946 sa Baguio, Mountain Province, sa isang Amerikanong Pulano na si Theodore Vincent Jaworski at isang Pilipinang Ilocana na si Iluminada Salazar. Si Joe ay lumaki sa Maynila kung saan siya unang nakilala sa basketball. Tumaas ang katanyagan sa mga liga ng kolehiyo kung saan noong 1964, naglaro siya para sa UE Red Warriors sa UAAP sa ilalim ng gabay ni Coach Baby Dalupan. Naghatid si Jaworski ng mga natatanging pagganap noong 1965 at 1966 UAAP season na nagresulta sa back-to-back na mga titulo para sa Red Warriors. Noong 1966, si Jaworski ay bahagi ng amateur selection na ipinadala upang kumatawan sa bansa sa Bangkok Asian Games. Nang sumunod na taon 1967, kinatawan niya ang bansa sa Asian Basketball Championship, ngayon ay FIBA Asia Cup, sa Seoul, kung saan ang koponan ng Pilipinas na pinamumunuan niya ay nagwagi ng gintong medalya. Sa kanyang amateur career, sumali siya sa Eco Painters na pag-aari ni Don Manolo Elizalde sa ilalim naman ni Coach Carlos Loizaga. Naglaro siya para sa Eco noong 1967 National Seniors at National Invitational na parehong napanalunan ng koponan. Lumipat siya sa bagong nabuong Meralco Ready Kilowatts noong 1968 ngunit hindi siya makapaglaro dahil sa kakulangan ng release papers. Di naglaoy nakalaro siya sa Meralco noong 1970 at nakuha niya ang unang MVP award, ang Presidential Cup ng 1970. Noong 1971, siya at si Alberto Big Boy Reynoso ay pinagbawalan habang buhay ng Basketball Association of the Philippines dahil sa pananakit sa dalawang referee ng basketball na di umano ay gumagawa ng sunod-sunod na masamang tawag na tila pabor sa Crispa Floro team. Hindi sila nakasama sa 1972 Munich Olympics ngunit nang sumunod na taon ay muling na-reinstate sila by highest order, nagbalik at naglaro para sa Meralco sa huling pagkakataon sa isang exhibition match laban sa Japanese national team. Nakuha ni Jaworski ang palayaw na Big J sa pamamagitan ng play-by-play ng komentaristang si Willie Hernandez. Nainihawig siya kay Big O na tag na ibinigay kay Oscar Robertson ng NBA na kahalitulad maglaro ni Joe. Matapos magwagi ng Meralco sa 1973 Mika, ang koponang Komatsu Comets na kinalaunay naging Toyota Tamaraw ay naging pinakapopular na team sa PBA sa pangunguna ni Joe. Nang mabuo ang PBA noong 1975 naging isang tanghalan ng dalawang koponan. Ang Toyota at Crispa na karamihan sa mga kampyonato ay pinalabanan nila. Nakuha ni Joe ang MVP noong 1978 at maraming titulo para sa Toyota. Nang madisband ang team noong 1984 na disband din ang kanilang karibal na Crispa. Nagkahiwa-hiwalay ang mga players at napasapi sa iba't ibang koponan. Sina Jaworski at Arnaiz ay magkasamang di naghiwalay at sila ay kinanlong ng Palanca franchise ni Honeyboy Palanca. Dito sa team na ito nabuo ang fabled Ginebra team, kinalaunay naging Barangay Ginebra hanggang sa kasalukuyan. Si Joe ay nagsilbing player coach ng koponan at nakapagtala ng 4 na mga titulo maging sa mga import-laden conference. Ang huling laro ni Jaworski sa PBA ay nangyari noong March 1997 sa isang laro na ginanap sa Dumaguete City. Jaworski holds the PBA record of the oldest basketball player to ever play in the PBA at 50. Maitatanong mo, paano naging popular si Jaworski at hinangaan ng maraming Pilipino? Itinuring na the living legend ng Philippine basketball. Ang mga Pinoy fans maging noon pa man ay mahilig na sa larong ito, nakahanap sila ng local hero sa katauhan ni Joe. Brusco ang dating, may karisma at hindi umaatres sa laban kahit sino ang kaharap maging Pinoy man o ibang lahi. Sa kanya nakita ang karakter na never say die na naituro niya sa koponan at minamana hanggang kasalukuyan. Si Joe man din ay nabihag ng mundo ng pelikula. Nakagawa siya ng ilang movies sa kumpanya ni FPJ kasama si Freddie Webb. At TV sitcoms na kasama ang kaibigang si Kiko Arnaiz at Yoyong Martires. Gumawa din siya ng mga endorsement ng iba't ibang produkto.
Taong 1998 tumakbo siya sa ilalim ng puwersa ng masa at nagwagi bilang senador at sinundan ang yapak ni Senator Ambrosio Padilla at Senador Freddie Webb na tanging mga manlalaro ng basketball na naging senador ng bansa. Ngayon, kilala mo na siya. Thank you for watching. Abangan ang susunod na ipakikilala ko sa inyo.